Musika ang naging daan para makilala at iduluhin si Tiara ng maraming tao. Iyon ang nagbigay sa kanya ng magandang kabuhayan noon. Pero dahil din doon ay nawalan siya ng pribadong buhay. Bawat kilos ay inuusisa, inilathala at pinag-uusapan. Lalo tuloy niyang kinailangang maging maingat sa lahat ng ginagawa niya. Living in a fishbowl was not easy. At ang mundong kinalakhan niya ay totoo namang magulo. Dumating ang punto na bumigay na siya sa masasamang bisyong naglipa na roon. To escape from the pain, she turned to alcohol. 13 taon pa lang siya nang matuto siyang uminom. She hated to admit it, but she also did drugs. Hindi yon umabot sa punto na naging addict siya. Nag-experiment lang siya pero salamat sa may kapal at hindi siya nalulong. Still, it was a narrow escape. At mayroong mga madilim na lihim na patuloy na humahabol sa kanya. Hindi habang panahon ay pwede mong takbuhan ang nakaraan mo, iha. Mahinahong sabi ni Tita Carmi. Nag-uumapaw na pangunawa ang nabasa niya sa ekspresyon nito. Hindi ako tumatakbo, tita. I am moving on. That's different. Hindi ito nagkomento. Pero nahulaan na niya ang iniisip nito. O siya, sabi mo eh. Tayo na nga at gutom na ako. Agahan pa yata ang huling kinain natin. Habang naglalakad sila papunta sa komedor, ay hindi maiwasan ni Tiara na pagmasdan ang paligid. That place had been like home for her. May bahay siyang inuuwian pero mas madalas pa yata na doon siya namamalagi at nagpapalipas ng gabi kaysa townhouse na pag-aari niya. The place had undergone a lot of improvement. Lumang bahay yon na itinayo pa yata noong panahon ng Kastila. Namimintin naman pero makakatulong kung magkakaroon ng karagdagang pundo ang ampunan. Malaking porsyento ng kinikita ng mga investment niya ay napupunta ron. Pero kung mas maraming pera ang papasok ay mas mabuti dahil mas maraming matutulungang kabataan. Kaya nga hindi tumitigil si Tita Carmi sa pagkatok sa lahat ng may ginintuang puso para matiyak na patuloy ang pagdaloy ng mga donasyon sa ampunan. Anju, point of view. Pagod na humilata si Anju sa sofa. Katatapos lang ng recording para sa album na ginagawa nila. Lead singer siya ng grupong Lawin na nabuo mahigit isang dekada na ang nakalipas. Katunayan ay pulos mga remake ng lumang hits nila ang nasa bagong album. Binigyan ang mga iyon ng bagong arrangement at mas modernong dating. Marami ang nag-aabang sa paglabas niyon pero natatagalan ang paggawa dahil likas na perfectionist, hindi lang siya kundi pati ang mga kasamahan niya. Napabuntong hininga siya. Bumangon mula sa sopa, nagtungo sa bintana sa sala at tumunghay sa labas. Nakasindi ang mga lights kaya naaninag niya ang hardin sa labas. He had a nice place. Isa yon sa mga naipundar niya at ang bunga ng kanyang pagpupunyagi sa napili niyang karera. Malayo na ang narating niya pero nang dagdaang mga araw ay nakakaramdam siya ng kahungkagan. Depresyon pa nga kung minsan. Something seemed to be missing in his life and he did not know what it was. Bumalik siya sa sofa, naupo at hinagip ang remote ng kanyang TV. Isang public affairs program ang bumungad sa kanya. Hindi lang ang pagtugon sa pisikal nilang pangangailangan ang ibinigay ng mga social worker at house parents sa mga batang dinadala sa munting Biyaya Children's Home. Salaysay ng babaeng TV host habang sa likuran nito ay makikita ang mga batang naglalaro sa hardin. Pagmamahal ang pangunahing regalo na walang pag-iimbot nilang ibinabahagi sa mga kapuspalad na musmos. Nahagip ng kamera ang isang babae. Inalalaya nito ang isang bata paakyat sa slide. Hindi niya alam kung bakit pero napukaw ng babae ang interes niya.
Iyon nga lang, bago pa niya matukoy ang dahilan, ay iba na ang nag-appear sa TV screen. Mga kuha na sa pasilidad ng ampunan ang ipinakita. Tinapos ni Anjo ang segment pero ni minsan ay hindi na uli nakasama sa kuha ang babae. Nagkibit balikat siya, hindi naman siya dapat maligalig dahil doon. But then, something about the program tagged at him. Marami na siyang sinusuportahang charitable institutions. Karamihan sa mga iyon ay mga ampunan din. Pero naisip niya na bakit nga ba hindi siya magdagdag ng isa pa. He could afford it and it was just the right thing to do. Pagkatapos niyang mabuo ang pasyang iyon ay parang abong hinipan ng malakas na hangin ang pagkawala ng depresyong kanina ay nakaambang lumukob sa pagkatao niya. Hindi na siya nagsama ng kahit sino sa pagpunta sa Munting Biyaya Children's Home. Ganon ang nakagawian niya kapag dumalaw siya sa mga institusyong sinusuportahan niya. Ayaw kasi niyang ipaalam sa media ang ginagawa niya. Pumasok na siya pagkarating niya. The place was old but well maintained. He discovered nakakaliw rin ang mga hardin kung saan bukod sa maliit na palaruan ay may treehouse na nakasabit sa malalaking sanga ng isang matandang puno ng akasya. Sandali siyang napatulala para siyang ibinalik sa kabataan niya kung saan nagkaroon din siya ng pagkakataong maglaro sa treehouse na katulad ng nakakita niya. Only child siya sa mga magulang niya, pero nag-ampon ang kaniyang mga magulang ng 2 bata. Very close siya sa mga kapatid niya, kahit hindi sila totoong magkadugo. Pagpasok niya sa pinto, ay sinalubong agad siya ng isang babae. Napakurap siya, nagulat sa itsura nito. The woman was quite a character, a colorful one. Normal ako, huwag kang matakot sa akin, sabi nito na nagpangiti sa kanya. Magaan agad ang loob niya rito. Ako nga pala si Carmina de la Viga. I manage this place. Welcome to our humble home, Mr. Torres. Ano ba ang maipaglilingkod ko sa iyo para ang isang kasinsikat mo maisipang dumalaw sa aming hamak na ampunan? Hindi ka naman siguro magbabalak na umampun, di ba? Hamak? I don't think so. The place is nice, old but definitely nice. At tungkol naman sa pag-aampun, well, kailangan ko muna sigurong humanap ng misis. Tumango-tango lang si Miss Carmina de la Viga. How may I help you, iho? Seryosong tanong nito. Well, I would like to make a donation. That would be wonderful. We need all the donations we can get. Umaasa lang kasi kami sa private funding. Nilunod ang iba pang sinasabi nito ng ingay ng mga bata. Naglalakad at nag-uusap sa pasilyo. Children, what did I tell you? Quiet dapat, di ba? Nangingibabaw ang tinig na iyon ng isang babae. Nang mapagawi ang tingin ng babae sa direksyon niya, ay hindi agad niya binawi ang tingin. Kung hindi siya nagkakamali, ang babaeng nagsalita ay ang nakita niya noon sa telebisyon. At kagaya noong masilayan niya ito sa TV, agad din itong nawala sa paningin niya. Tumuloy ito kasama ang nakapilang mga bata papunta sa kung saang bahagi ng bahay. Sorry for the commotion. Nap time na nila, paliwanag ni Miss Carmina. Pero bago yon ay kukwentuhan muna sila ni Tiara. So, Tiara pala ang pangalan ng babaeng iyon. Sa isip-isip ni Anjo. Hindi niya maintindihan kung bakit pero natutuwa siya na malaman ang pangalan nito. Halika muna sa office ko para mapag-usapan natin ang tungkol sa pakay mo. Right this way. Iminuwistra ni Miss Carmina kung saan siya pupunta. Sumulyap muna uli siya sa pasilyong tinungo ni Miss Tiara bago siya sumama na sa kausap. Tiara, point sa view. Nakabukas ang pinto ng music room
nang mapadaan siya roon. Nahagip tuloy ng kanyang mga mata ang piano na nasa loob niyon at nahinto siya sa paglalakad. Napatitig siya sa instrumento. Parang biglang nangati ang mga daliri, pati ang vocal cords niya. Iniiwasan niyang lumapit doon dahil alam niya na ganon ang mararamdaman niya, yung parang may kung anong nakakulong sa pagkataon niya na nagpupumiglas para makalaya. Hindi ka pwedeng tumakbo habang buhay, Tiara, sa isip-isip niya. Naalala niyang sabi sa kanya ni Tita Carmi, "Prove it to her that you are really moving on and not running away." Susog niya sa sarili. Parang nahihipnotismong lumakad siya papasok sa silid na iyon at lumapit sa piano. Namalayan na lang niya na nakaupo na siya sa bench. Her fingers felt stiff at first. Hindi rin niya gaanong maalala ang mga piyasang madalas niyang tugtugin at sinasabayan ng pag-awit. Pero sa kalaunan ay parang likido nang umaagos sa alaala niya ang naimbak na kaalaman doon. Marami pa rin siyang maling notang napipindot pero bumilis ang pagtipan niya at gumanda ang daloy ng musika sa piano. Napapikit siya at ilang sandali pa ay sinabayanan niya ng pag-awit ang pagtipa sa piano. Dismayado siya sa boses na narinig niya. Mukhang kinalawang na ng husto ang vocal cords niya kaya sa simula ay medyo namamalat siya. Pero habang tumatagal ay tila na itaktak na niya ang mga kalawang. Maya-maya pa ay ramdam na niya ang pagbirit. Anjo, point sa view. Tapos na ang meeting ni Anjo sa tagapangasiwa sa bahay ampunan. Aalis na dapat siya pero nagpumilit ito na dulutan siya ng merienda at ayaw tanggapin ang pagtanggi niya. "Dito ka lang muna at dadalhan kita ng merienda." Habang naghihintay ay may naulinigan siya. Hindi lang ang awit ang pamilyar sa kanya kundi pati ang busis ng umaawit niyon. Napakunot ang noon niya kasabay ang pagbilis ng sasal ng dibdib. Could it be? It seems far too incredible but he could not be mistaken. Masyadong mahusay makakilala ang mga tainga niya kapag may kinalaman sa musika ang pag-uusapan. At isa lang ang kilala niyang may tinig na kagaya ng naririnig niya. Halos hindi na niya namalayang lumabas pala siya ng opisina at binaybay ang pasilyo kung saan nagmumula ang tinig. Maingat siyang naglakad. Ayaw niyang maudlot ang pag-awit na napakasarap sa kanyang pandinig. Hindi siya natagalan sa pagtunton sa silid na pinagmulan niyon. Napamaang siya ng pagsilip sa silid ay ang babaeng tinukso-tukso ang kanyang paningin ang nakita. Ilang beses siyang kumurap para matiyak na hindi siya namamalikmata. And he really could not believe his eyes. Isang aparisyon ba ang nakikita niya? Dahil nakasisiguro siya na ang babaeng tumambad sa kanya ay ang mismong babae na matagal na niyang hinahanap-hanap. Mula pa nang makita niya ito sa programa ng isang network. Kakausapin dapat niya ito pero bago pa niya magawa iyon ay naglaho na ito sa mga mata ng publiko. Hindi siya makaimik nang matapos na ito. Hindi rin siya makagalaw kahit naisip niya na mas mabuting umalis na siya. He could not stop staring at her. He did not want to stop. At habang nakatingin siya rito, ay hindi niya maiwasang maalala ang unang pagkakataong nakita niya ito. Awards night iyon at kasama sila ng grupo niya sa isang special number. Medley ang kinanta nila at sa bawat pagpapalit ng awitin ay may nadadagdag na singer. Magkasunod siya at si Tiara sa pag-awit. He was so happy. Sa ilang bisis na rehearsals nila para sa number na iyon ay hindi nila nagawang mag-usap dahil parating nagmamadali ang dalaga o kaya naman ay may kumakausap sa kanya na kung sino-sino. Ngayon, kahit wala siyang balak na ligawan ang dalaga, ay hindi niya mapigilan ang tuwang dulot ng pag-awit nila nito nang sabay. It was then that he started dreaming of having a concert with her.
Pero sa gabing iyon ay nangyari ang isang trahedya sa buhay ng dalaga at pagkatapos niyon ay nagkagulo na ang lahat. Saka ito naglaho na parang bula. Kahit nakabalik na mula sa pagbabalik tanaw, si Anjo ay hindi pa rin siya nakaimik. He was simply amazed. Malaki ang ipinagbago ng hitsura ni Tiara. Pero nakilala niya ito siguro ay dahil sa boses nito. Amazing. Hindi sinasadyang nausal niya, kaya napukaw niya ang atensyon nito. Napasinghap ang dalaga. Daig pa nito ang dagang nasukol ng pusa nang matuklasan nito na hindi ito nag-iisa. Nanlaki ang mga mata nito nang makitang may nanonood dito. Kapag kuwan ay nagsalubong ang mga kilay nito. This area is off limits. Saad ng dalaga. Sorry, I wandered off. Nakarinig kasi ako ng tunog ng at inisip mo na okay lang gumala-gala sa kahit saan mo naisin. Sabad ulit ng dalaga. Well, yes, but kung may bastak na lang mamamasyal sa loob ng bahay mo nang walang pahintulot, matutuwa ka ba? No. Kung ganon, huwag mong gawin sa ibang bahay kahit ampunan ito. Bahay pa rin itong itinuturing ng walang matutuluyan. Sorry na talaga. I was not thinking. I can see it. Tiara, bakit mo naman hinaharas ang bisita natin? At katatapos lang niyang mag-donate ng halagang magagamit natin para ipaayos ang bahay ampunan na ito. Sabad ni Tita Carmi. Natutup ni Tiara ang bibig nito. Hindi ko sinasadya. Bigla kasi siyang sumulpot at naistorbo ko yata ang pagkanta niya. Sabad ni Anjo. Pagkanta, umarko ang kulay brown na kilay ni Tita Carmi. Really? Now? Wow, wala lang kasi akong magagawa, tita. Tila nagmamadaling paliwanag ni Tiara. Hindi bawal ang kumanta rito. In fact, I encourage it. Nakangiting wika ni Tita Carmi. Anyway, let me introduce you to our guest and generous benefactor. Tiara, this is Anjo Torres. As if hindi siya kilala ng buong Pilipinas, ano? And Anjo, this is Tiara. Nice to meet you, Tiara. You sing well, sabi ni Anjo. Thank you, but I don't sing very often. You should. Kunwari ay hindi niya nakilala ito. You can make a career out of it and not in this lifetime. Manghang natanggi nito. Maya-maya ay bumaling siya kay Tita Carmi. Pasensya ka na pala, tita. Nag-explore ako ng walang pahintulot. I did not know what I was doing. The voice I heard was so lovely. It seems to put me under a spell. It's okay, Mr. Torres. Anyway, nasa ibaba na ang merinda mo. Tiara, hindi ba kami sasaluhan? Baling sa kanya ni Tita Carmi. No thanks, tita. May aasikasuhin pa ako. Nice to meet you, Mr. Torres. Sabi ni Tiara, saka ito umalis. Tiara, went sa view. Magkahalo ang nararamdaman niya. Naroon ang hindi may paliwanag na tuwa, pero kasabay niyon ang pagkahindig. Ipinaalala kasi ng presensya nito ang mundong iniwanan niya, pero natuwa rin siya sa sinabi nito na nagandahan ito sa tinig niya. Ni sa hinagap ay hindi niya naisip na mangyayari ang ganun, na makaharap at makausap niya ang dating hinahangaan niya. Fan siya dati ng grupong kinabibilangan nito at nanghihinayang siya na hindi siya nagkaroon ng proyekto kasama ang mga ito. Tanda pa niya noong nagkabanggaan sila nito. Sa totoo lang ay halos hindi siya makahinga noon. Nahugot yata lahat ng lakas dahil sa pinaghalong tuwa, kilig at pagkabigla. He looked at her as to he saw her as a woman and not as a girl. Isang araw ay ipinatawag siya ni Tita Carmi sa opisina nito. Proposal?
Nung isang araw pa niya sinabi sa akin, iha, naghanap nga lang ako ng tamang timpo para ipaalam sa iyo. Nagtataka at naalarma si Tiara. As you know, he has donated quite a huge sum already. Nangako siya na magbigbigay ng 1,000,000 pa. How generous of him! Sarkastikong saad ni Tiara. Para kasing may hihingin itong kapalit. What's the catch? Iyong 1,000,000, guaranteed na yon. Pero may balak siyang idagdag 10% ng proceeds sa sunod na concert niya. 10%? Matagal na siyang wala sa industriya, pero base sa kasikatan ng grupo ni Anjo ay malaking halaga iyon. Iyon ang mga kondisyones niya, iha, sabi ni Tita Carmi. Anong kondisyon po, tita? Gusto kanyang makasama bilang guest performer. Parang umiikot ang paningin niya. Kung biro iyon ay hindi nakakatawa. Bago ka maghuramentado ay pakinggan mo muna ako. You would be singing one song, just one song, pagkatapos ay wala na. No, tita. Pag-iisipan mo muna, iha. Nagpupuyos pa rin ang kalooban niya habang naglalakad at nakasalubong niya ang lalaki. Nakangiti pa ito sa kanya. How dare you? Anas niya sa kawalang sabing sinampal niya ito. Nabigla siya sa nagawa. She was just so mad. She was not thinking straight. Nakita niya sa mga mata nito ang pag-ahon ng galit. Bago pa ito makaisip, nagantihan siya, ay tumakbo na siya palayo rito. Hiding from me? Napatili si Tiara sa pagkagulat. Sinusundan mo ba ako? Tanong ni Tiara sa binata. Hindi, sinusuyo kita. Napaismit siya. Natandaan niya na dialogue yun sa isang patalastas. Actually, you should be glad. That's what I'm doing. My first instinct was to make you pay big time for what you did. Para ipalam ko sa iyo, wala pang babaeng nakakasampal sa akin. Bagay lang sa iyo. How dare you? Nagsimula uling umahon ang galit niya. Ano bang masama sa proposal ko? It's a blackmail. Blackmail? Para gawing kondisyon ang pagpayag kong sumama sa concert mo bago ka magbigay ng donasyon? Ano ang tawag doon? Mutual benefit. Iningusan niya ito. The answer is no. Why? I have my reasons, personal ones. Ibinigay sa akin ni Tita Carmi ang impresyon na makakabuti sa iyo ang subukan uli na kumanta. Mali ang impresyon mo. Now, if you'll excuse me. Nagsimula siyang lumayo rito. I won't. Hinarangan siya nito, kaya napasadsad siya sa dibdib nito. Pinagmasdan siya ng binata. Isang ngiti ang nagpakurba sa mga labi nito. I can't believe this. Anito na tila namamangha. Ang alin? Na nandito ka sa harap ko. Na napakalapit mo sa akin. I have been looking for you for a long time. Nanuyo ang lalamunan niya. Bakit? You rock my world. The first time I saw you. Napapikit siya. Mukhang sanay na sanay ang binata mambula ng kababaihan. Yeah, right. Sabi niya, sabay iling. Nawala ang ngiti ng binata. I don't say things I don't mean. Tita Carmi said you were single. But that doesn't mean I'm available. Sambot ng dalaga. Hindi naman kita sinusuyo para pakasalan. I just want to sing with you. It's been my long time dream. Then just dream on. 10% of ticket sales is quite a sum. Kung ginintuan talaga ang puso mo, ibibigay mo yun ng walang kondisyon. One song, that's all I ask. One song with me. Think about it some more before you say no. Okay? Sinapo nito ang baba niya, saka itinaas ang kanyang mukha. The answer is
Hindi niya naituloy ang sinasabi dahil idinantay ni Anjo ang isang daliri nito sa mga labi niya. Daliri lang yon, pero sa tindi ng pagkatuliro niya, pakiramdam niya ay halik ang dumantay noon. Shh! I said, think about it some more. Have a nice day, Tiara. Pagkasabi niyon ay iniwan na siya nito. Hindi nawala sa isip ni Tiara ang pinag-usapan nila ni Anjo. Bumabalik sa isip niya ang sinabi nitong one song, just one song. Abala siya sa pag-isip kaya hindi niya namalayan ang ginagawa. Umaapaw na pala ang binubuhos niyang juice sa baso. Agad niyang kinuha ang map at pinunasan iyon. I'm sure hindi ka in love niyan. Malamang na ang alok ni Anjo ang gumugulo sa isip mo, di ba iha? Sabi ni Tita Carmi na pumasok sa kusina. Of course not, Tita. Mabilis na pagkakailan niya. Ako ba naman lulukuhin mo, iha? And I say, go for it. Hindi dahil atat ako sa donasyon niya. Naniniwala lang ako na makakabuti yon para sa iyo. Paano mo naman nasabi yon, Tita? Alam mo namang pinagdaanan ko at tapos na iyon, iha. Nakalipas na. Kung ano man ang magiging buhay mo ngayon, ikaw na ang magpapasya. Napailing siya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam ang nangyari sa trahedyang kinasasangkutan niya dati. May nagpupumilit humulagpos dyan, iha. Itinuro nito ang dibdib niya. Hindi ka matatahimik kung patuloy mong sisikilin iyon. Ito ang pagkakataon mo para matiyak sa sarili mo kung ano talaga ang gusto mo. Pero parang wala nang bawian kapag sumabak uli ako sa ganito, Tita. Of course, may bawian, iha. Binasa ko ang proposal na iniwan ni Anjo. Isang kanta lang ang awitin mo. Surprise number. At hindi sasabihin sa publiko kung sino ang guest nila. And then, you can go back to your old life. Maaalala na naman ako ng publiko, Tita. Sandali lang siguro iyon. It's just one song. After all, kapag nawala ka na uli sa eksena, assuming that's what you are going to do, makakalimutan ka na uli nila. At sa pagkakataong iyon, ay matitiyak mo na nga na forever mo nang tatalikuran ang pagkanta. Nakadama siya ng matinding panlalamig. Inaamin niya na natukso siya, pero natatakot din siya. It's different this time around, iha. May mga nagmamahal na talaga sa iyo na handang sumuporta sa iyo. Listen to what your heart is telling you. Once a performer, always a performer. Totoo yata talaga yon. Sa itinatagal kasi ng panahon na hindi kumanta, si Tiara ay hindi pa rin nakakalimutan ng sistema niya ang sayang dulot niyon sa kanya. Naroon siya sa maliit na studio sa bahay ni Anjo. Tuwang-tuwa ang binata nang tawagan niya ito para ipalam ang pasya niya. Kagaya ng napagkasunduan natin, para makaiwas sa mga reporter ay doon tayo sa bahay namin sa probinsya magpa-practice. Tumango lamang si Tiara kahit nilulunod na uli ng agam-agam ang kanyang kalooban. Mag-isa ka lang dito? Tanong ni Tiara sa binata. Tumango si Anjo. May kanya-kanya ng bahay ang mga kapatid ko. Pareho pa silang single pero nag-iisip ng lumagay sa tahimik. Pero madalas kaming magsalo-salo sa pagkain at tuwing kaya ng oras namin, umuwi kami sa probinsya. Nakadama si Tiara ng inggit sa masayang buhay ng pamilya ng binata. Why, the sad face? Hinawakan siya nito sa baba. Na-miss mo ba ang mami mo? Hindi siya makasagot. Ayaw niyang magsinungaling. Pero ayaw din naman niyang ipaalam dito ang malungkot na buhay niya dati. Iyon nga lang, traidor ang mga mata niya. Nagulat na lang siya at ganun na lang ang pagkadismaya nang maramdaman niyang nag-iinit ang mga iyon. You are crying. Inabot ni Anjo ang kamay niya. Why? Umiling lang si Tiara.
Tiara, ay hinila siya nito ng marahan at ikinulong sa mga braso nito. Hinagod pa nito ang buhok niya. Hindi siya umalis sa pagkakayakap ng binata. In his arms, she felt safe. Nakatagpo rin siya roon ng kapayapaan. Lalo pa siyang napaiyak. Parang ang mga luhang napakatagal niyang sinikil ay ayaw nang tumigil sa pagdaloy. Kahit noong sumasailalim siya sa therapy pagkatapos ng malagim na pagkamat ng mami niya, ay hindi siya umiyak ng ganun. Mayat maya at may dahas ang pagpahid niya sa mga luha niya. Hinuli ni Anjo ang kamay na ipinamumunas niya. Dinala nito yon sa bibig nito. Hinagkan sa kasinukol sa palad nito. Just let it out, payo ni Anjo. And she did. Hikbi siya ng hikbi. Iniyakan niya lahat ng mapait na karanasan niya at ang lahat ng nawala sa kanya. She had so much in terms of material things and yet she had so little love in her life. She was so broken inside and she was barely starting to heal. Iyon ay dahil sa kinimkim lang niya ang nararamdaman niya. Taliwas sa payo ng therapist niya noon na dapat niyang pakawalan at iyakan yun. She just could not do it. Nakakagulat na sa harapan pa ni Anjo nagawa yun. Gayong hindi naman niya ito gaanong kilala. Maybe because she saw him as a link to her sad past. Ang tanging alam niya ay gumaan kahit paano ang pakiramdam niya pagkatapos niyang umiyak. Now, I'm sure I freaked you out. Sabi niya nang sa wakas ay masaid na yata ang mga luha niya. Far from it. Sabi nito na sandali pa siyang pinagmasdan. Parang hindi ito nakapagpigil at hinaplos nito ang pisngi niya. Saka lang sila nakapag-umpisang kumain nang kumalma na siya. Maya-maya ay may dumating na bisita si Anjo. Kaya nagpaalam na muna si Tiara. Ang mabuti pa siguro mauna na ako sa inyo. Tumayo na si Tiara. No, don't go. Pigil sa kanya ni Anjo. Okay lang, tapos na tayo sa pinag-uusapan natin. I'll just take a cab. Tinanguan lang niya ang babae. Saka siya umalis na. Didiretso na sana siya sa gate pero pinigilan siya ni Anjo. Let my driver take you home. Nang mga sumusunod na araw, nasa isang isla pala ang bahay na tinutukoy ni Anjo. Private iyon at ang pamilya lang nito ang nakatira doon. Welcome to our humble home, Iha. Magilyo na bati sa kanya ng mama ni Anjo. I was one of your fans, sabi nito. Talaga po, hindi makapaniwala si Tiara. Mukhang aristokrata ang ginang at hindi tipong mahilig sa ballads na madalas niyang kantahin. Oo naman, I admire the fact that even if you were so young back, you were able to put so much emotion into your songs. Isa ako sa mga nalungkot nang bigla kang mawala. But I understood why you left, pero naiintindihan ko rin kung bakit gusto mong bumalik. Hindi po ako babalik, tita. Pagbibigyan ko lang po si Anjo. Sabi ni Tiara sa mama ni Anjo. Is that so? Well, good for you. O siya, magpahain na ako ng tanghalian. Ipapatawag kita kapag nakahanda na ang pagkain. Si Anjo ang naghatid sa kanya sa kwartong gagamitin niya. Kung may kailangan ka, hayon ang telepono. Just press 0. Konektado yun sa main house at si Manang Gloria na ang bahala sa iyo. Sabi ni Anjo sa kanya bago ito umalis sa kwartong inuukupan niya. Sige, salamat. No, thank you. Sabi ni Anjo. This is like a dream come true for me. Hindi pa rin ako makapaniwala na napapayag kita. Yeah, me too.
saad niya. Pero habang tumatagal ay unti-unting tumitindi ang pakiramdam niya na tama ang naging pasya niya. Sana lang ay hindi magalit yung girlfriend mo. Ngumiti ng mapakla si Anjo. Hindi sa nagpapashowbiz ako, pero hindi ko siya girlfriend. Sabi nito. Yeah, right. It's true. Well, we used to have this relationships, but it was not what I would classify as the boyfriend-girlfriend type. Ang hula ni Tiara ay si Anjo ang may ayaw na palalimin ang ugnayan nito at ng babae. Anyway, she won't be giving us any more trouble because she doesn't know where we are. She doesn't even know where this place is. Hindi pa siya nakarating dito? Parang ikinatuwa ni Tiara ang ideyang iyon. Umiling si Anjo. Kaya wag mo na siyang isipin, okay? Ngumiti siya at nagkibit balikat. Ayaw niyang mahalata nito na masyado siyang natuwa sa kanyang natuklasan. Kahit sa sarili ay ayaw niya iyong aminin. Bakit ba kasi siya dapat matuwa? Maganda ang isla. Puti ang buhangin doon at malinaw at napakalinis ng tubig. Pakiramdam ni Tiara ay nasa paraiso siya. Halos buong araw, mag-rehearse ang magkakapatid kasama siya. Pero pagdating ng gabi, ay nagsasalo-salo sila sa masayang hapunan sa bahay ng magulang ng mga ito. Pakiramdam niya ay bahagi na siya ng pamilya. Hindi tuloy niya maiwasang mag-imagine na asawa niya si Anjo at naroon sila para magbakasyon. Hindi na niya kinontra ang pananaginip niya ng gising. Kakaiba yun dahil parating masasaklap na bagay ang naglalaro sa isip niya. Madalas pa rin silang nag-uusap ni Tita Carmi. Kinukumusta siya nito at kinukwentuhan tungkol sa mga bata. At isang araw nga ay may magandang balita ito sa kanya. Tungkol sa contact number ng kanyang ninang. Nang dahil doon ay makakapagpasya na siya kung tuluyan na niyang ibabaon sa limot ang nakaraan o aalamin ang katotohanan. Naputol ang kanyang pagmuni-muni nang lumapit si Anjo. You are awfully quiet. Puna ni Anjo sa kanya. Sinabi niya rito ang tungkol sa ibinalita ni Tita Carmi. You are not sure what you're gonna to do, right? Hula ni Anjo. Tumango siya. Natural lang yun. Nakakatakot talagang malaman ang totoo. But, if it will give you peace of mind, napangat ang ulo niya para tingnan ito. A tender smile played on his lips. Sa paningin tuloy niya ay lalo itong naging kaibig-ibig. I thought, I just wanted to sing a song with you. It was my dream, pero may iba nang nadagdag sa pangarap ko na iyon. One song with you is not going to be enough. Maybe spending a lifetime with you by my side would do the trick. Napasinghap siya. Bakit parang gulat na gulat ka? Tanong ni Anjo. Nakakagulat naman kasi talaga ang mga sinasabi mo, Anjo. I mean it, and I want it to be happen. Anjo, hindi mo pa ako gaanong kilala. Maraming sugat ang pagkatao ko na pwedeng maghilom sa paglipas ng panahon. Tutulungan kita na papaghilomin ang mga iyon. Hindi mo alam ang mga sinasabi mo, Anjo. I had a wild life. Nag-inom ako, nag-eksperimento ng ipinagbabawal na gamot. But that's all in the past. Ibang tao ka na ngayon, Tiara. Oo nga, pero I don't know what to say. I mean, paano mo mamahalin ang isang kagaya ko, Anjo? Too late. It has happened already. Sabi ni Anjo. Hindi naman ako nagmamadaling magpakasal. We have all the time in the world to get to know each other. I just want you to know how I feel. I admit it caught me by surprise too. And at first, I could not believe what I was feeling. But it's here and there seems to be nothing to do about it. Hindi na siya nakapagsalita. Dahil pagkatapos niyon ay dinampian nito
ng isang mabining halik ang mga labi niya. Madali siyang natangay sa nakaliliyo at nakakakiliting sensasyong hatid niyon. Matagal na nangusap ang kanilang mga labi, pero sa kabila niyon ay natatakam pa rin siya sa halik ni Anjo. Hinaplos nito ang kanyang mga pisngi at tinitigan siya sa mga mata para bang hindi ito magsawa sa pagtitig sa kanya. At siya man ay ganun din. Lumalamig na ang hangin, maya-maya rin lang ay kakain na tayo. Halika na sa loob at baka kung ano pa ang maisipan kong gawin. Sabi ni Anjo sa kanya. Magkahawak kamay silang naglakad papunta sa bahay ng mga magulang nito. Anjo, points of view. Pagdilat pa lang ng mga mata ni Anjo ay napangiti na siya. Masaya siya at alam niya na dahil yun kay Tiara. Hindi pa nila ginagawang formal ang relasyon nila dahil hindi siya formal na sinagot nito. Pero pakiramdam niya ay ganun na nga iyon. Sila na. And the thought filled him with happiness. Napailing siya. For once in his life, he did not panic at the thought of being in a relationship. Siguro ay ipinahihiwatig niyon na handa na siya o kaya ay si Tiara ang tamang babae para sa kanya. He had been wanting to get to know her for a long time. Noon pa man ay nakatatak na sa puso niya. Hindi na nakakagulat na napakabilis na nahulog ang loob niya kay Tiara. Tumayo siya para pumunta sa banyo. Nang pagdaan niya sa malaking bintana ay natanaw niya si Tiara na naglalakad sa dalampasigan. Napatingin lang siya rito. Just looking at her made his heart sing. And it made him long to hold her in his arms. Hindi naging daan ang mga ipinagtapat nito sa kanya para mabawasan ang damdamin niya para dito. It just made him want to be there for her, to erase the sadness that had filled her life for so long. Pagkatapos niyang magbanyo, ay lumabas na siya ng bahay. Naroon pa rin sa baybayin si Tiara. Tahimik niya itong nilapitan at nang nasa likuran na siya, ay bigla niya itong niyakap at hinalikan sa liig. Napaigik ito, pero nang pumihit ito at makita siya, ay napangiti agad nang matamis si Tiara. He loved to see that smile, and it made him happy to know he was the reason behind it. Agad niyang sinakop ang mga labi nito at ito naman ay maalab agad ang pagtugon sa kanya. Hinapit niya ang bewang nito para lalo pa niya itong isiksik sa kanya. He simply loved the way her body molded against his. Parang eksakto ito para sa mga bisig niya, kaya enjoy siya na yakapin at halikan ito. Sa dami ng mga labing na halikanan niya, dito pa lang niya nararamdaman kung ano ang kahulugan ng sinasabing matamis na halik. Natigil ang paghahalikan nila nang may tumawag sa telepono. Nang sagutin ito ni Anjo, ay nakita niya ang kanyang manager. Pinag-usapan nila ang tungkol sa nalalapit na concert nila ni Tiara. Lumipas ang mga araw at nalalapit na ang pitsa ng kanilang concert. Naging mas demanding na rin si Anjo. Lalo ring lumalabas ang pagiging perfectionist ni Anjo. Kahit ang mga kasamahan nito sa grupo ay ramdam yun. Pinayuhan na siya ng mga ito na sakyan na lang ang mga sumpong ni Anjo. Dahil ganun daw talaga ito kapag palapit na ang pitsa ng performance nila. I'm sorry, Tiara. Biglang salita ni Anjo sa likuran ni Tiara. Kinabig siya nito paharap at kinintalan ng halik. Kaya lahat ng pagsisinter ay lumilipad na sa kabilang dimensyon. I just get so tense sometimes. Patuloy ni Anjo. Please, forgive me.
Isang mabining halik ang ginawad nito sa mga labi niya. Kung ganon naman kasinsero ang paghingi nito ng tawad at may kasama pang halik na kasing init ng pugon na kayang padaluyin sa pagkatao niya, ay mapapatawad kaagad niya ito. So, sorry din, masyado akong sensitive. Hindi naman, parang touchscreen ka lang, sagot ni Anjo. Kakainis ka naman, nanulis ang uso ni Tiara. Joke lang, sinaling nito ng daliri ang nangahaba niyang nguso, pero nasundan agad yon ng muling pagdampi ng mga labi nito roon. Kusang lumambot at kumurba ang mga labi niya para tugunin ang halik na may bahid na ng alab at ng pangangailangan. Hindi na niya ma-imagine ang kanyang buhay na hindi bahagi ang dalagang ito, na habang nakapaloob sa mga bisig niya ay hindi niya mapigilan na lalo pang hapitin ng yakap at palalimin ang pagsimsim sa mga labi nito. Iyon ay kung hindi sana tumunog ang cellphone niya. Napilitan tuloy siyang kumalas kay Tiara. Hello? May pagkayamot na sagot niya. Ang manager nila ang tumawag. Oh, of course, I have not forgotten. Yeah, I'll be back in the city day after tomorrow. Mabilis na niyang tinapos ang pakikipag-usap sa manager ng grupo nila. Luluwas ka? Tila gulat na tanong ni Tiara. Guest kami sa birthday special ni Mr. C. Ititip yun 3 days from now. Pasensya na at nakalimutan kong bagitin. You're coming with us, of course. Oo naman, pero tutuloy ako sa munting biyaya, okay? Umungol si Anjo bilang protesta. Why? Tumawa si Tiara. Why ka dyan? Siyempre, alangan sa bahay mo ako magstay. May makasilip lang na media siguradong kung ano ang kakalat na chismis. So, umiling si Tiara. I want to postpone going back to the circus for as long as I can. Baka mas mahirapan akong bumalik sa pagiging ordinaryong tao kapag masyado akong napag-interesa ng media. Katwiran ni Tiara. So, desidido ka na talaga na maging social worker na forever? Tanong ni Tiara. Masama ba kung sakali? What if it's the life I want? Naiintindihan yon ni Anjo. Imposibleng hindi ito putaktihin ng media kapag nalaman ng mga ito ang tungkol sa kanila. Pero imposible rin na hindi nila ituloy ang namamagitan sa kanila nang dahil lang umiiwas ito sa publicity. Isang araw ay may bisita si Tiara sa kanyang opisina, si Britney, ang babaeng nalileng kay Anjo. Sinabihan siya nitong layuan si Anjo dahil kung hindi, uungkatin nito sa media ang tungkol sa nangyaring trahedya sa buhay niya nung nakaraan. Kaya para makapag-isip-isip ay lumayo muna siya kay Anjo. Isang araw, kanina pa nakatayo si Tiara sa itaas ng burol. Umiihip ang malakas na hangin at nakadama siya ng lamig, kaya nayakap niya ang sarili. Na-imagine niya na si Anjo ang gumagawa niyon at nag-init ang sulok ng mga mata niya. Hindi na mangyayari ngayon na yayakapin pa siya ni Anjo. Not after she ran away. Nag-text lang siya kay Anjo. Humihingi ng paumanhin na hindi na siya makakatupad sa usapan na kakanta sa concert ng grupo nito. He did give her that choice before. Nakiusap din siya na sana sa kabila ng hindi na niya pagkanta ay tuparin nito ang pangako na ibibigay ang 10% ng kikitain ng concert sa munting biyaya. Mapapatawad siguro siya nito sa pagtalikod sa pangako niya, pero hindi sa pagsasabi niya rito nakalimutan na lang siya nito. She told him to forget her when what she really wanted to tell him was that she loved him. But then, what was the point? Malinaw na sa kanya ngayon na wala nang pwedeng mamagitan sa kanila.
Natatakot siya na kalkalin ng media ang nangyaring trahedya sa buhay niya noon. Kahit na sinabihan na siya ng kanyang ninang Magda na hindi sisihin ang kanyang sarili dahil wala siyang kasalanan sa nangyari sa kanyang mami. Kaya habang hindi pa huli ang lahat, habang hindi pa siya hinahanap at hinahabol ng media, mas mabuting bumalik na lang siya sa dating buhay niya na napakapayapa. Payapa nga pero wala naman si Anjo. Kontra ng isang bahagi ng isip niya, nanikip ang dibdib niya. Of course, Anjo could never be part of that world. Dadalhin nito ang media kung sakaling pilitin nilang ituloy ang ugnayan nila. Pati ito ay madadawit sa mga iskandalo. Para sa katahimikan nilang dalawa, she should stay away from him, no matter how much it hurts. Pinunasan niya ang mga luhang kanina pa yata umaagos sa mga pisngi niya. Titiisin na lang niya ang lungkot at ang pangungulila kay Anjo. Pasasaan ba? At makakalimutan din siguro niya ang binata. Totoo nga siguro na kung minsan ay may mga taong nagmamahal na hindi nakalaan para dito. Sa isip-isip ni Tiara, masyado yatang matindi ang pag-i-imagine niya na si Anjo ang nakayakap sa kanya, kaya parang nalanghap na rin niya ang pamilyar na pabango nito. Ganon na lang ang pag-igtad niya nang maramdaman niyang may ibang mga brasong pumaikot sa kanya mula sa likuran. Maluha-luha ang kanyang mga mata nang makita niyang si Anjo yun. Ganon na lang ang tuwa niya. Hindi na kasi niya inaasahan na makikita pa niya ito. Nagpista rito ang mga mata niya, pati na ang kanyang puso. Hindi na niya itinanong kung paano nito nalaman kung nasaan siya. Malamang na sinabi rito ni Tita Carmi. Ito lang naman ang nakakaalam ng kinaroroonan niya. I'm sorry. Iyon ang una niyang naisip sabihin. Kung ang tungkol sa concert ang iniisip mo, naiintindihan kita, Tiara. Ang plano mong basta na lang ako iwan, iyon ang hindi ko maintindihan. I thought we had something special between us. We did, Anjo. Pero hindi uubra eh. Tila naghalo ang galit at lungkot sa ekspresyon ni Anjo. Ayoko nang balikan ang mundong iniwan ko, Anjo. Sigurado na ako ngayon. At ipinaliwanag ni Tiara kung paano siya mahihila roon kapag itinuloy niya ang pakikipag-unayan dito. And by the way, Anjo, it's confirmed. May kinalaman ako sa pagkawala ng aking ina. Natigilan si Anjo. Sabi ng ninang ko, self-defense yun. Ikinwento niya kay Anjo ang mga pangyayari. Wala akong kasalanan, Anjo. Still, the media has this ability to twist facts and events to suit their needs. Hindi ko kaya na maging tampulan uli ng panghuhusga ng publiko. I have led a very peaceful life at hindi ko na mababalikan yun sa sandaling bumandira ako sa madla pagkatapos ng mahabang pananahimik ko. Kitang-kita ni Anjo ang paghihirap ng kalooban ni Tiara. Habang nagsasalaysay ito, isa lang ang malinaw. She wanted no part of the world he belonged to. Naisip niya na naging selfish siya dahil may minimiti siyang isang pangarap. Iyon ay ang makasama sa entablado si Tiara. Para matupad iyon, ay pinilit niya ito. Pinalakas din ang loob niya ng opinyon ni Tita Carmi na kailangan siguro ng dalaga na harapin ang tinatakasan nito para na rin sa ikatatahimik nito. Pero sa ginawa niya ay nagulo ang buhay nito at nadulutan pa niya ito ng sakit. May hula siya na may kinalaman si Britney sa paglayo ni Tiara. Nabanggit sa kanya ng isang staff ng network na nakita nito ang isa sa mga girlfriend niya. Kinumprontan niya si Britney at hindi man ito inamin na kinausap nito si Tiara ay duda siya rito. At first, he had only wanted to fulfill a dream. But later, he wanted Tiara in his life.
Hindi niya inisip ang magiging epekto niyon dito. Masyado siyang nalulong sa paniniwala na love conquers all. Pero napakalakas na persaman ng pag-ibig ay may mga bagay yata na hindi niyon kayang pagtagumpayan. Hindi ko kayang bumalik sa dati kong buhay, Anjo. Mababaliw yata ako. I want to for your sake, but I just can't. Nangilid ang luha ni Tiara. Kinabig niya at niyakap si Tiara. I won't force you to. Kung saan ka magiging mas masaya, doon ka at hindi kita gagambalain doon. Gusto lang kita uling makita, mayakap, mahalikan. Babaunin ko ang alaala ng mga ito para sa mga panahong mangungulila ako sa iyo ng husto. This is the hardest goodbye I have ever had to endure. Maybe because I have never loved so much as I have loved you like this. Ramdam niya ang sakit sa dibdib niya, pero handa siyang magsakripisyo para kay Tiara. Hindi niya gagayahin ang ina nito na pinilit itong makibagay sa mundong gusto na sana nitong iwan. Humigpit ang pagkakayakap niya rito at ito naman ay gumanti. Hindi niya gustong magsalita dahil masyado nang naninikip ang kanyang dibdib. He just held her. Matagal na sandaling nanatili sila sa ganong posisyon. Nakatulala lang si Anjo habang kinakalabit niya ang kanyang gitara. Wala siyang tinutugtog na kahit anong awitin. Kailangan lang niyang may gawin sa pagbabakasakaling mawala ang pansin niya sa pangungulila kay Tiara. Kagaya ng ipinangako niya, hindi na niya ito ginambala. Ilang beses niyang naisip na kumustahin ito pero parang pareho lang silang masasaktan kung gagawin niya iyon. Lalo at malinaw sa kanila na wala silang pwedeng maging ugnayan. May tumapik sa balikat niya. Brad, bungad ni Jacob. Ang lalim ng iniisip natin ah. Baka malunod ka. Pinilit niya ang umiti. Okay ka lang ba, Brad? Tanong ni Jacob. Mukha bang hindi? Gante ni Anjo. Brad, mukhang baon na baon yung pana ni Cupido dyan ah. Paano lilipas yan? Tanong uli ni Jacob na itinuturo ang tapat ng sentido nito. Brad, may gusto akong imungkahi at huwag ka muna sanang mag-react hanggat hindi ko maipapaliwanag ng maigi. Sabi ni Jacob. Tumingin ito sa kanya. Saka ito nagsimulang magsalita. Nakinig lang si Anjo at hindi nito may tago ang pagkamangha nang matapos ito. Tiara points of view. It was another sunset. Kagaya ng madalas maramdaman ni Tiara tuwing matatanaw niya ang papalubog na araw. Parang nadaganan ng mabigat na bato ang dibdib niya. Nasa isang isla siya at balak niyang manatili roon hanggang kailan nga ba? Tanong niya sa sarili niya. Nagkibit balikat siya. Siguro ay hanggang sa maramdaman niya na handa na siyang humarap sa mundo. Napakaganda at napakapayapa roon, pero napakalangkot din. Kung sa bagay, kahit yata saan siya magpunta ay malulungkot siya dahil hindi ang lugar ang may problema, kundi siya, ang puso niya, na nangungulila para sa isang taong nagpasya sa kanya. Ang taong hindi mo kayang ipaglaban, tila sumbat ng puso niya. And you tell yourself you love him? Napailing siya. Kung hindi siguro naging masyadong mapait ang naging buhay niya sa showbiz, ay baka mas magkaroon siya ng lakas ng loob. Ano ba talaga ang magpapasaya sa buhay niya? Tanong niya sa kanyang sarili. Tumingin uli siya sa papalubog na araw. Another day, another sunset. Ilan daang araw pa ba sa hinaharap na lulubog ang araw na ganun siya kalungkot. With a sigh, she turned her back on the lovely but heart-rending view. Araw ng concert. Paglabas ni na Anjo sa stage ay nagtilian ang mga tagahanga. Full-packed ang venue. Hello, people! Bati ni Anjo sa mga nanonood. Malakas na sigawan ang naging tugon. Thank you all for your being here. I hope
You will enjoy the show. So let's rock the world. Umaalingaw-ngaw na ang intro ng una nilang kanta. Pagkatapos ng ilang awitin ay nagkaroon ng break. Nagpunta sa dressing room si Anjo para magpalit ng damit. Kapag kuwan, ay naglakad na siya papunta sa backstage. How good are you at improvising, bro? Nilapitan siya ni Jacob. Improvising? This is the part where we are supposed to introduce our special guest. Remember? Nagtagis ang mga bagang niya. Kailangan pa ba nitong ipaalala ito sa kanya? Kung alam lang nito kanina pa, bago magsimula ang concert ay naninikip na ang dibdib niya. Naiisip din kasi niya na kung hindi nagulo ang lahat ay kasama niya sa gabing iyon si Tiara. Bakit kailangan mo pang ungkatin? Halos ang ilan niya ang kapatid. Because I want to know if you can sing the song you practice with Tiara. Para saan? Angel ni Anjo. Para makapag-duet tayo, sabi ng isang pamilyar na tinig. Napatda si Anjo. He could not believe his ears. He could not believe his eyes. He could not believe anything that was happening to him. Siguro ay dahil hindi na niya inaasahan na mangyayari pa iyon sa kanya kahit kailan. Nag-init ang sulok ng mga mata ni Tiara sa sandaling masilayan niya si Anjo. Kanina ay natanaw na niya ito habang kumakanta ito sa stage. Pero sa malayo lang yon. Iba yung kaharap mismo niya ito at kitang-kita niya ang paglalaro ng emosyon sa mukha nito. He looked surprised, para ding hindi ito makapaniwala, and then his face lit up with happiness, and it made him look more adorable than ever. Noon na siya hindi nakapagpigil. Tumulo na ang mga luha niya. She just felt so happy to be with him again. After thinking, she had said goodbye to him forever. Do it? Parang namaos si Anjo bigla. Nabahala si Tiara. Ayaw mo? Bakit nga ba hindi niya naisip na maaring hindi na Tito gustong makaduet siya? But that is a very big step, and gaano man kalaking hakbang ay gagawin ko, gaano man kalaking balakid ay tatawirin ko, makasama ka lang, Anjo. I just realized that life without you is not worth living. Mahigpit na yakap ang naging tugon ni Anjo kay Tiara. Oh, sweetheart, I'm really happy. Hindi naman sa gusto kong manira ng moment niyo. Sabi ni Jacob nang tumagal pa ang yakapan nila. It's just that we are under some kinda time pressure here. Napilitan siyang bumitaw kay Anjo. Kaya mo ba? Okay ka lang? Paniniyak ni Anjo sa kanya. Sigurado ka ba rito? Oo naman. Now, let's rock the world. Inabot niya ang kamay ni Anjo. Naunang lumabas sa stage si Anjo at kagaya kanina ay umugong ang sigawan sa venue. I have a wonderful surprise. Pahayag ni Anjo pagkatapos patahimikin ang mga nanonood. Remember the guest we were supposed to have? Well, she was able to make it after all. Put your hands together and do it in a big way, folks, for our long-lost jewel, Miss Tiara. Kung may duda man si Tiara na nakalimutan na siya ng mga tagahanga o kaya ay wala nang pakialam ang mga ito sa kanya, naglaho yun pagkatapos niyang marinig ang maugong at masigabong palakpakan na may kasama pang tilian. Tiningnan siya ni Anjo. Kasabay ang paghakbang palabas sa stage ay sinimulan na niyang umawit. Her spirit soared as she hit the high notes, and she sang with so much feeling that she was close to crying. Sa kanyang pag-awit ay tila unti-unting nakalas ang tanikala ng kahapong bumibihag sa kanya. Upon that stage, while holding the hand of the man she loved, she was finally able to turn her back on the sad memories. Handa na siya sa pagharap sa isang panibagong hinaharap. Napakaganda ng comments tungkol sa concert. Bitin nga lang daw dahil isang kanta lang ang pinagsaluhan ni Tiara at Anjo.
At sinabi pa ng marami na sana nga raw ay magkaroon pa sila ng isang pagtatanghal kung saan mas malaki ang magiging partisipasyon ni Tiara. Gusto mo bang bumalik sa pagkanta? Tanong ni Anjo sa kanya. Nasa bahay sila nito sa Maynila. Nagsasalo sa magkasamang almusal at tanghalian. Hindi agad siya nakasagot. Actually, is no. Oo, masarap kumanta. Pero natuklasan ko na hindi ko gugustuhin gawing karera iyon. Good. Pahayag ni Anjo. Napakunot noo siya. Good? Yeah, because what I would like to do is live a peaceful, quiet life far from the madding crowd. Tumawa si Tiara. You wish. It's not just a wish. I will make it reality. Naudlot ang pagsubo dapat ni Tiara. Anong ibig mong sabihin? Napatingin siya kay Anjo. Inabot nito ang kamay niya at hinagkan iyon. Nag-usap na kami ni Jacob at Jundi. Noon pa man bago ka pa, biglang sumulpot sa concert. We have come to the conclusion that maybe it's high time we retired. Ano? Hindi siya makapaniwala. Pero bakit? Kung may kinalaman yun sa akin, meron, pero hindi lang naman ikaw ang dahilan. Inamin nila sa akin na matagal-tagal na rin nilang gustong magkaroon ng tahimik na buhay. They want to settle down and have a family, pero ayaw nila na maging magulo ang buhay ng magiging pamilya nila. We love performing, we love our fans, pero sa tagal na rin siguro namin sa industriya ay hindi maiwasan na nagsawa na kami. At noon pa man ay napagkasunduan na namin na kapag dumating ang punto na hindi na kami excited na ibigay ang 100% namin sa pagtatanghal ay panahon na para tumigil. I mean, we owe our fans our 100% effort at ayaw naman namin na hindi sulit ang pagtangkilik nila sa amin. Lalo nang hindi makapaniwala si Tiara. Parang isang pangarap niya ang nagkatotoo ng basta na lang. Really? Nawika niya. Yes, really. We have talked about holding a farewell concert. And well, we'd love it if you'll take part in it. Of course, yes. May isa pa akong gustong tanungin sa iyo. Ano yun? Humugot muna ito ng hininga. Will you marry me? Sandali lang natigilan si Tiara. At iyon ay dahil lang sa hindi siya makapaniwala sa narinig. Lalo namang yes, sabi niya kapag daka. Lalo ring umaliwalas ang anyo ni Anjo. Yes! Sumuntok pa ito sa ere. Yes, yes, yes! Hindi pa ito nakontento. Tumayo ito sa harap niya at inilahad ang mga kamay sa kanya. Nang abutin niya, ang mga iyon ay hinila siya nito, niyakap at inikot-ikot. Napahagikik siya sa sobrang saya, ngunit pitatahimik siya ng maalab na halik ni Anjo. Let's do it after the farewell concert. Para pribadong mga tao na tayo. I want a solemn wedding. What about you? Kailangan pa bang itanong yan? Nakangiting balik tanong niya. It's what I have always wanted all my life, along with having a private life away from the prying eyes of the media. Then your wish is my command. From now on, we'll rock only each other's world and no one else. So rock it already, saad niya. Sapat na ang matamis na halik nito bilang intro sa masarap na pagkaalog ng mundo niya. Hanggang dito na lang ang kwentong ito. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa pakikinig. Jesus love us. Bye-bye!